Hello, good evening, good afternoon, and good morning. Salman sulok tayo ng daigdig. Ang daigdig ay nagkagulo na, malapit-lapit na. So ingat tayo kung sasali ng US at saka China. Medyo tagilid ng mundo. So China, US-Israel group, ang kalaban niya ay Iran. China, Russia, North Korea. Magsanang pwersa, So, sa US naman ang magsusuporta yung Europe, NATO, dito sa atin sa Asia, Japan, South Korea, parang ganun ang grupo, Then sa Russia, and Muslim countries, hindi naman lahat. Then yung South Africa, kay Captain Traore. So, yan yung mangyayari, So, kung ma-involve na ang China, normally, ang unang titirahin nila, yung malapit sa kanila, yung US bases. So, sa paligid ng China, So, yun ang unang titirahin niya. Either Taiwan o hindi natin alam. Basta kung saan napaligiran kasi ang China rin ng US bases. Yun ang purpose ng US, So, busy tayo lahat. At nagkagulo. Hindi natin alam kung talaga mangyayari na. Pero parang palapit na, So, dapat handa. Filipino Guerrilla Forces. Magkaisa tayo. Magkasundo tayo. Dahil ang importante kasi dito sa binubuo nating guerrilla forces, yung magkaroon ng coordination. Yun ang pinakamalaga dito, coordination. Ano bang gagawin natin? Ano bang gagawin natin? So, dapat nakahanda tayo. So, nakahanda tayo. So, pero bago ang lahat yan, ay meron lang akong gustong iparinig sa inyo patungkol dito sa nangyayari sa ating bansa regarding politika pa rin inintindi ng ating gobyerno, Politika pa rin. Ang politika natin ay kakampi ang Partido Komunista. So yun ang kanilang mga nuisance barrage, Dati ang makakaliwa ang tinitira niya lagi ay mga nasa gobyerno. Ngayon, iba na. Ang tinitira niya, yung dating Pangulo, bakit? Hindi ko maintindihan So, naiba na ang direction ng makakaliwa. Bakit galit ang makakaliwa kay Duterte? Una, pinalubog niya ang komunista. Pangalawa, inaway yung kanilang supremo, si Juma Sison. Kaya galit na galit. So, siguro bago namatay si Juma Sison, may clear guidance sa lahat ng kanilang kapanalig. So, yan talaga. At saka, para bang ito yung premium nila kay Juma Sison or kaibigan ni Juma Sison sa Netherlands na kailangan by all means si dating Pangulong Duterte ay mandala sa Netherlands. At para makaganti naman tayo. Pero nagkataon naman na hindi naman uto-uto ang taga Netherlands. Kaya medyo nagiging fair ang laban. Ang hindi lang fair dito, itinakas nila, kinidnap nila si Duterte. Tapos ngayon, nag-rally ngayon ang makakaliwa, sinusunog pa EPG ni dating Pangulong Duterte. Dati ang mga pangulo
incumbent ang tinitira. Ngayon, iba na, no? So, baliktad ng pananaw ng mga makakaliwa. So, pakinggan nyo muna, no? Okay? Aha. So, nakita nyo na. Parang hindi ko na maintindihan ng gobyerno ngayon, ano? Dati-dati doon na sa active ako, ang mga makakaliwa, tinitira ang administration ng mga nakaupo na Pangulo. Ngayon, iba na. Yung mga tapos na, nanungkulan. Ano? Hindi ko maintindihan, ano? So, wala tayong magagawa, mga kaibigan, ano? At yun na talagang kapalaran siguro ni Pangulong Duterte na pagkaisan siya ng mga taong mga illegalista, yung drugs, yung mga mandarambong, mga komunista, kalaban talaga ni Duterte, ano? Ang taong bayan lang, hindi niya kalaban. Sinasabi nila taong bayan. Ilang porsyento lang kayo eh. Tapos sasabihin yung taong bayan ang magsasalita dito, yung maka Duterte, kami ang maraming taong bayan. Although maka Marcos man ako eh, pero hindi eh. Iba na talagang nangyayari sa ating administration. Tingnan mo ha, magulo na ang mundo, pero ang ating gobyerno hindi pa rin handa. Sabi nga ng ibang bansa, wala problema sa amin, sir. Pagka may warning, lahat tatago sa mga underground. May mga underground sila. Tayo, wala eh. Walang hinanda ang Pilipinas. Ano? Walang hinanda ang Pilipinas sa pagtatagwa natin. Now, kung mangyari man yon, nako, ewan ko lang. Sana kung mangyari yon at buhay pa si Bongbong Marcos, lahat ng mga nasa administrasyon, yun ang pagpapatayin natin. Kasi nga, hindi sila gumagawa. Kung sakali magkagera, sila ang paghahanapin natin. Mamatay man ako, pero may matitira pang Pilipino. Yun yung gagawin natin. Ano? Kasi nga, ang ibang bansa, mayroong silang taguan, ano? Ako, mayroon rin ako dito. Hinanda ko rin. Mayroon rin tayo. Siguro, may more or less mga 1 million kaya ipasok doon sa sinasabi kong taguan natin. Ako dito sa bahay, mayroon rin. Ilang palapag ito. Pag nabuo ko ito, nasundan ko pa, mga 3. 3 stage bago. Pero hindi na madurog yun kasi underground nga eh. Underground. So, hindi yun masisira. So, kung magbubahan man, ay iligtas kami. Kaya lang, yung mga ibang kababayan natin, ay hindi natin alam kung paano iligtas. Pero, Filipino Guerrilla Forces, mag-link up lang tayo. Kasi nga, wala naman masama na sumanib kayo sa Filipino Guerrilla Forces. Ang point lang natin dito, for emergency cases, ano? At mayroon kang samahan na sinasamahan. Wala namang contribution dito. Unless kayo mag-usap-usap, mag-contribution para magkaroon kayo ng happenings. Okay yun. Ganun lang tayo.
Tuloy-tuloy lang tayo. Sana magkaisa tayo Filipino Guerrilla Forces. Kaya lang naman ako nagsasalita ngayon na nagbibigay ako kwan. Nakita ko kasi yung nangyayari. Iba na yung sinisigaw ng mga makakaliwa, no? Ang makakaliwa, ang sinisigaw na yung dating naalis na Pangulo, ang kanilang binibira. Di ko alam. Si Inday Sara ba kalaban nyo o si Pangulong Duterte? Basta mga Duterte, kaaway nyo. Bakit si Pulong at saka si Kwan, yung isa, hindi nyo tinitira? Dahil hindi nyo makakalaban sa politika, ganon? Ewan ko lang, gusto ko. Ewan ko ba anong nangyari sa ating bansa. Nagpapaksyon it because of politics, ano? Politika talaga nagpapagulo sa mundo. Politika o kaya religion. Yung laban ng Israel at saka Iran, maaaring religion ang pinagtatalunan nila. Ano? Religion ang pinagtatalunan nila. Actually, pero yung si Kwan, yung anong tawag sa Kwan? Juda ba? Ang Israeli. Ano ba yan? Na hinahanap ni Hitler na uubusin niya ang mga lahi. Kasi nga, hindi nga sila naniniwala sa Panginoon. No? Yung si Hitler, hindi naniniwala sa Panginoon. So, hinahanting nila, mga Israeli. Pero anyway, yun lang muna. Pinaparating ko sa inyo na hindi ko na maintindihan ang ating gobyerno kung alin ba talaga, kung sino bang kakampi natin. Maraming salamat. Marami tayong inatilan meeting. At tinitingnan ko kung sino talagang makabayan na mga grupo na gustong tulungan ng bayan o baka politika rin. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you all. Thank you.